Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Page of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na may mga inaalam ka, inaaral, na alam mong makakatulong dun sa sitwasyon mo. Some of you want to communicate kung ano yung nasa isipan mo. Ang mensahe ng card mo, nagkakaroon dito ng kaguluhan, ng pagtatalo. And along the way, merong mga darating sa'yo na kasagutan dun sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Unti-unti kang magtatagumpay dun sa mga ginagawa mo, sa mga pangarap mo, or meron ditong darating na tagumpay. Bibigay ka ng panahon, oras, and attention. Some of you, pwedeng iniisip mo kung paano mo mapapalago yung financial mo, yung pera mo, or paano ka kikita. Andun yung obsession and addiction. Maybe you want to buy something or may iniisip kang gusto mong gawin na alam mong magiging masaya ka dun. Some of you, nagkakaroon ng pagtatalo or hindi pagkakaunawaan. Gusto mong tumulong or ibigay ko ano yung magpapasaya doon sa mga taong mahal mo. Some of you may past person na gustong bumalik sa buhay mo. Hindi ka basta-basta magpapatalo. Hindi ka basta-basta susuko. Alam mo kung ano yung gusto mo at kaya mong gawin. Gusto mong maranasan yung pagmamahal na binibigay mo. Some of you andun yung matampuhin at sensitive kang tao. Clarify natin ang Five of Wands, Three of Wands, and the Lovers. Meron ditong relasyon na nasa malayo kaya hindi nagkakausap ng maayos, nagkakaroon ng pagtatalo, at hindi nagkakaunawaan. Clarify natin ang Six of Wands, Seven of Cups, and Temperance. Right now, you feel undecided dun sa gusto mo. At andun yung pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung gagawin mo. And unti-unti mong marirealize kung ano yung kailangan dun sa sitwasyon. At malalagpasan mo rin yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Clarify natin ang The Devil. Two of Pentacles and Ten of Cups. Urong-sulong ka doon sa mga desisyon mo. You feel undecided kasi hindi mo alam kung ano yung gagawin mo or sino yung pipiliin mo. Clarify natin ang Seven of Wands, The Devil, and the Moon. May mga iniisip ka na kailangan mong pagdesisyonan or gawin kasi you feel connected pa rin doon sa mga nangyari sa past. Clarify natin ang Knight of Swords, Knight of Cups, and Page of Cups. Itong tao na to gusto niyang sabihin yung nararamdaman niya. And ngayon niya lang yun naiisip o nare-realize na may pagmamahal pala siya or andun yung pagmamahal. Pero hindi niya alam kung paano niya gagawin before.
Ngayon, naiisip na niya na kailangan niyang maging vocal dun sa nararamdaman niya. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Two of Swords and Two of Cups. Marami kang pinagdaanan sa buhay na nare-realize mo ngayon na paano mo gagawin na ibigay kung ano yung kaya mo. And natatakot ka na baka one day masayang lang yung mga ginawa mo. Kasi ginawa mo na yun before. Pinupunuan mo kung ano yung pagkukulang, binibigay mo yung pagmamahal. Pero at the end, bumabalik sa'yo na empty. Clarify natin ang Six of Cups. Three of Cups and Eight of Pentacles. Andun yung pagsusumikap mo para maibigay kung ano yung makakaya mo doon sa mga mahal mo sa buhay. Some of you, yung past person mo gustong bumalik at makipagkita, makipag-ayos. At ngayon, gagawin niya lahat kung ano yung makakaya niya para maging ayos yung sitwasyon or may ayos lahat. Clarify natin ang Queen of Cups. Ace of Wands and Four of Swords. Ngayon, mas gusto mong bigyan ng attention kung ano yung passion mo. Ituon yung panahon mo, oras dun sa alam mong mag-grow ka. Kasi mas iniisip mo na mas makakabuti yun ngayon. Na dun muna ibigay yung attention mo. At mas makakatulong yun para sa'yo na makalimutan yung mga nangyari. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. My true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung kailangan mong alamin dun sa mga nangyayari sa buhay mo na katotohanan, iyon yung gawin mo. At kung ano yung hindi maganda na nangyari, leave it all behind. Hindi mo na kailangan na dalhin yun para sa kinabukasan mo dahil hindi na siya makakatulong. Kailangan mo nang tanggalin yung mga negative na alam mong magpapabigat pa dun sa sitwasyon at nangyayari sa buhay mo. Isipin mo lang palagi yung pagmamahal, yung masaya, at iyon yung i-manifest mo para iyon yung ma-attract mo at tumating sa'yo. Kasi kung ano yung ginagawa mo, ano yung iniisip mo, nararamdaman mo, iyon din yung ibabalik sa'yo ni universe at ng Diyos Ama. Palagi ka lang magsumikap at magdasal para magabayan ka doon sa mga desisyon at gagawin mo sa buhay. Huwag kang basta-basta magdesisyon kung hindi ka pa handa. Dahil lahat ng mga ginagawa mo at iniisip mo, sa'yo din naman babalik yung mga desisyon na yun. Kaya kung hindi ka pa handa na harapin yung isang sitwasyon, kailangan mong pag-isipan ng mabuti bago mo ibigay kung ano yung desisyon mo dun. At palagi mong iisipin na ikaw yung gumagawa ng kapalaran mo, ng buhay mo. At nakasalalay sa iyo lahat kung ano yung mangyayari sa buhay mo. Kung ano yung desisyon mo, kung ano yung mga plano mo, at kung ano yung ginagawa mo, at pinibigyan mo ng effort. Ikaw lang yun. At pag may ginawa kang pagkakamali doon, lahat ng resulta na yun, sa'yo babalik. Kaya palagi mong iisipin kung ano yung tama para sa'yo at kung saan ka magiging masaya. Kaya maging responsable ka dun sa mga gagawin mong desisyon at plano sa buhay para hindi mo pagsisihan sa huli. Thankful dun sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo, kahit ano pa yan. Problema man yan o hindi, ang mahalaga, nalalagpasan mo yung mga pinagdadaanan mo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.